Palakpakan po natin ang ating Diyos! Ayan, salamat po sa ating Panginoon na nagdako sa atin dito, safe and sound. Praise the Lord for another Sunday and welcome po sa ating LCC yan, sa ating mga kapatid na nandito ngayon. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Dahil meron na naman tayong panibagong opportunity na mag-connect with God and mag-connect with each other. Amen po ba? Ayan, mukhang excited na silang mag-connect sa ating Panginoon at sa isa't isa. Pero bago po lahat, tayo po ay nandito, no? Para tayo magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Because alam naman natin, no, na God is so great, God is good, God is faithful. Lahat ng mga bagay na yan, bilang mga Kristiyano, parang minsan tinitake for granted natin. Alam naman natin, dahil nababasa natin, dahil alam natin, ganyan. Pero minsan, no, nagdadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga paghihirap, sa mga struggles natin. Minsan nakakaramdam tayo ng low points in our life na minsan nahihirapan tayong makita na talaga ba God is great? Is God faithful? Can I trust God in this moment of my life? Pero pag nakikita natin sa araw-araw natin na mismong tayo'y gumising, meron tayong panibagong hininga galing sa Diyos. Meron tayong kalakasan dahil yung iba ay kinukuha na ng Panginoon, di ba? Yung iba ay umuwi na sa Kanya. Tayo nandito pa din. Meron pa din tayong pag-asa. Meron pa tayong chance to carry out God's purpose. Tayo ay may pagkain na kinakain. Tayo ay may church building that shelters us here. Tayo ay may mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And tayo ay may mga nababasa na kwento sa Biblia, these people of faith that God has called, na siyang nagpapatunay that God is great. So sa mga panahon na nahihirapan tayong maramdaman that God is great, God is faithful, balikan natin yung mga karanasan natin every day. Balikan natin yung mga nababasa natin sa Biblia. Balikan natin yung mga blessings na binigay sa atin ni Lord. And we can truly see that God is great and faithful. Amen po ba? Sorry, ang haba. Magbabasa lang din ako. Start tayo sa Word of God, no? Sabi po sa Psalm 145, dahil dito po in-anchor ang aking line-up today. Ipamamalita ng mga tao ang iyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. At ipamamalita ko rin ang iyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng iyong kabutihan at aawit sila ng may kagalakan tungkol sa iyong katwiran. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng iyong nilikha. Pasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng iyong mga tapat na mamamayan. Ipamamalita nila ang iyong kapangyarihan at ang kadakilaan ng iyong paghahari, upang malaman ng lahat ang inyong dakilang mga gawa at ang kadakilaan ng inyong paghahari. Dahil ang inyong paghahari ay magpakailanman, Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga nanghihina. Ang lahat ng nilalang na may buhay ay umaasa sa inyo at binibigyan nyo sila ng pagkain sa panahong kailangan nila. Sapat ang inyong ibinibigay at sila'y lubos na nasisiyahan. Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng inyong pamamaraan at matapat sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Ibinibigay nyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Pinakikinggan nyo ang kanilang mga daing at inililigtas nyo sila. Binabantayan nyo ang mga umiibig sa inyo, ngunit ang masasama ay lilipulin nyo. Kaya pupurihin ko kayo, Panginoon. Ang lahat ng lilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Hallelujah! Kaya tumayo na po tayo lahat. Dahil kagaya ng salmo na yan, magpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen!
Hallelujah! God is truly great. Let's praise our God. All creation cries to you. Let's worship Him. Worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one. Glory to the faithful one. Jesus Christ, God's Son. All creation, we will give you praise, O Lord. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Yeah, let's declare God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise on the earth, on the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Lord, we will give you praise. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, Lord. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, God is great, sing His praise on the earth, on the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great, let's declare. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, God is great, sing His praise on the earth, on the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Hallelujah! Let's give glory to our God. We will sing, holy you are Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. Whole earth sings. Once again, let's sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. We declare you are holy. Holy is the Lord. The whole earth sings. We'll sing for you. The whole earth sings. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise on the earth, on the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Our God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise on the earth, on the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory
glory of your name. Hallelujah. Yes, we will live for your glory, Lord, and we praise you. Hallelujah. Because you are awesome, our Lord, and you are great. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. We declare God is awesome. God is awesome in this place. He says His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Once again we sing here in this house of the great King. In God's church we come together. We come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. God is faithful. He cannot be shaken. No way, cannot be shaken. God is awesome in this place. He senses His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. God is awesome. We find our place with our Lord. Kaya awitin natin, sabihin natin, I found where I belong. I'm a living stone. In this house, I will grow. Amen po ba? We found where we belong. It's with God. So we will sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Let's declare in our life, I found where I belong. I'm a living stone. And in this house I will grow. We will grow with God. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found, yes, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. We declare there is power. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. We declare God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. You are awesome. Thank you, Lord. Hallelujah. Because you are great, Lord. You are awesome, Lord. Thank you. Kaya pinupuri ka namin. So many reasons, Lord, for us to praise you. Napakadaming biyaya na aming inararanasan. Although we are going through many struggles right now. But Lord, one thing
will remain true, Lord, throughout the ages, throughout your word sa Bible, throughout history, sa aming buong buhay, Lord. You are one great God, and you are in power over our life. And we will declare your greatness through our songs and praise right now. So we hope, Lord, that you accept our hearts as we sing this praise to you. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Once again, we declare, great is the Lord and most worthy of our praise. So we praise you, Lord. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. And we bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Once again, great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. He hates us against the enemy. We bow down to you, Lord. We bow down on our knees. Oh, we bow down. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For
alone, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord, you never fail. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Yes, you alone, O Lord. Yes, we praise you, Lord. How great are you, O God. We sing to your greatness, Lord. You are worthy of our praise, O Lord my God. When I in awesome wonder consider all the works thy hand have made, O Lord, who created the stars. I see the stars, and you created the thunder, Lord. I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior.
proclaim, proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great are you, Lord? How great thou art. How great thou art. Oh, we sing to you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, great are you. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great are you, Lord? How great thou art. Oh, we sing to you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Yes, Lord, we will sing. How great thou art. How great thou art. Awitin natin tayo nagpupuri. Nagpupuri. Yaring kaluluwa. Yaring kaluluwa. Sabihin natin, dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Nagpupuri kami sa inyo. Nagpupuri. Yaring kaluluwa. Dakila ka. Dakila ka. Oh, that sings my soul. That sings my soul, my Savior God, to thee. Sing to our God. How great thou art. How great thou art. Oh, we sing to you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. So, Lord, how great are you. As we sing hallelujah, Lord. From your creation to your Son Jesus, Lord, and to our lives right now, we can see how great thou art. So, Lord, how great. You are awesome in this place, Lord. You are worthy of all praise, oh God. You are great. You are wonderful, Lord. You are holy. There is none like you, O Lord. So we sing, Lord, you are holy.
great, O Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. You are holy, Lord. You are great. And we bow down in praise to you. Hallelujah. We sing our praises to you, O Lord. Because you deserve all the praise sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. On that cross, Lord, your Son, Jesus Christ, He died for our sins. And every day, we have a renewed life and renewed strength, Lord. We praise you. Every day, you watch over us and protect us and guide us and cover us from harm. We thank your greatness, Lord. Every day, we read your word and we pray. At naalala namin, Lord, that you are the same God that delivered the Israelites from slavery, the same God that produced those miracles, is the same God that's living in this church today, that's living in our hearts today. And so we praise you, Lord, because you are great. Your greatness and your kingdom will never end, Lord. Hallelujah. Yes, we declare that. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat muli, Panginoon. Kami nagpupuri sa inyo. Patuloy ka naming pinapasalamatan. Lahat ng ginagawa namin ito, Panginoon, mula sa pag-aawitan sa aming simbahan, sa mensahe na aming matatanggap today, sa aming pagkakamayan sa isa't isa at pag-welcome sa aming mga kapatiran, maging sa aming pag-upo at pagtayo at pagtaas ng kamay, bawat salita, O Lord God. This is all in praise for you, Lord, because you deserve the highest worship. Every single thing we do, Lord, is for you. Hallelujah. To worship you, Lord. Kaya ay binibigay namin ang lahat ng pasasalamat, papuri, at pagsamba sa inyo because you are our great God. We declare that, Lord, and we declare your victory, your goodness and faithfulness from generation to generation, and even today, until the end of time, Lord, we declare that you are great. Hallelujah! We praise you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We love you. We pray this in your mighty Son's name. In Jesus' name, amen and amen. Oh, great is our God. Hallelujah! Okay. Ano po yung pinag-usapan natin last Sunday? Ano bang pinag-usapan natin last Sunday? Anong ang topic natin? Psalms? Ang teksto natin kinuha sa Psalms. 4 kasi itong gagawin natin. Maganda yung nagtitraining kasi meron tayong tinatawag na 4 na basic rules ng buhay. Alam niyo ba yon? 4 basic rules sa buhay natin. Yung sa training kasi ay tinatawag itong fireplace . Ano? Alam niyo yon? O yung kahapon, yung nabanggit sa training, ano yon? Number 1? Yes. Ang isa sa pinakamahalaga sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay meron tayo dapat devotion every day. Kasi nagpapalakas yung devotion natin. Reading and praying every day. Pangalawa, ano? Yes. We should involve sa cell group. At sisikapin po natin na lahat tayo, walang maiiwan, dapat may cell group na kinabibilangan. Dapat. O tinatawag natin din itong care group. No, care group. Pwede namang online . Kung nahihirapan kayo ng face-to-face, pwede naman ng online, gano'n, lalo na kung magkakalayo. Anong number 3? Sunday celebration, kagaya nito. Gusto niyo ba minsan?
Minsan naiisip ko kanina, masyadong magulo yung utak ko Ano kaya one time gawin naman nating table setting ang service natin? Yung may mga table, pwede ba yon? Di ba maganda, no? Tapos may bulaklak sa gitna, no? May kape. Parang wala ka sa church. Sabi nung iba, kanina sabi niya, Pastor, wag, baka magkwentuhan lang sila. Ano? Pero maganda, may table din, ano? Minsan. Eksperimento kaya natin minsan. Wala namang masama mag-eksperimento, ano? Para hindi monotonous. Iba naman ang Sunday, gawin natin, no? Maganda namang mag-eksperimento. So, anong number 4? Training and equipping. Yes. Kaya po ginagawa ko every Sunday, hindi po ako nagpipreach. Ayoko mag-preach Kasi pagka sinermonan kayo, lalo na mga kabataan, pag sinabing sermon, ayaw nila Di ba kabataan? Ayaw nyo na sinisermonan, no? Pwede? Di ba, no? Ako, ayoko na sinisermonan Kaya nga pag sinabing, anong sermon ni Pastor? Ay naku, sabi nung isang kaibigan ko, yung church kasi nito may sasakyan. Hinahakot nila yung mga tao. Sabi ko, ba't hinahakot nila? Bakit? Sabi nung kapatid ko, hinahakot nila yung tao, dinadala sa simbahan nila para sermonan. Di ba? No? Sinisermonan. Pinapagalitan. Gano'n. Sabi ko, hindi. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. There are times na natatamaan tayo, natatouch yung ating mga pangangailangan o yung ating kahinaan, pero yun po ay unintentional, pero sa Biblia, intentional yon para mabago tayo. Tama ba? Ang nagbabago po ng buhay ng tao ay hindi ang simbahan, lalong hindi ang pastor. Ang nagbabago ng buhay ng tao ay ang salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos ay makikita at mapapatunayan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kung nababago ang buhay natin. Amen? So, tandaan po natin, kahit anong sermon ng tatay at ng nanay sa kanilang mga anak, kahit pagalitan mo pa yan araw-araw, hindi mababago ang buhay niyan. Pero turuan mo sila ng Word of God at mababago ang buhay nila. Amen ba? Yan. Kasi ang Word of God, ang kapangyarihan niyan, magbago ng buhay ng tao. Pag-usapan natin ngayon, connect to God's way. Connect to God's way. Simple lang to. Ang teksto natin ay sa Proverbs chapter 2. Kunin natin buong chapter 2 ng Proverbs. Sa Psalms, may binanggit doon sa awit Mamaya anuhin natin to, bigyan ko ng konti. Sa Psalms 25 verse 4 and 5, may nakalagay, Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior and my hope. He is in all day long. For, sabi doon, my hope is in you all day long. Yan, mamaya pigilan natin ng diin. So, yan. Okay, good. So, yan, mamaya. Okay, next. Bantahan po natin yung Proverbs. Ito po ang magiging key verse natin. Verse 20. Proverbs 2 verse 20, yan po yung magiging key verse natin. Thus, you will walk in His ways of the good and keep to the paths of the righteous. Sabi doon, walk in the ways of a good man. Ways of a good man. Note, ito pong chapter 2 ng Proverbs ay command. Yun pong Psalms na binanggit ko kanina, Psalms 25, ay prayer. Ano po? Yun pong Psalms 25, almost the whole chapter ng Psalms 25 ay prayer ni King David. But the Proverbs chapter 2 ay command sa atin. Hindi po ito pakiusap, hindi rin po ito suggestion. It is a command. So iba po yan, iba yung suggestion, iba po yung pakiusap. Ito command talaga ito ng Proverbs, ng writer sa Proverbs. Okay, tingnan natin. The blessing of gaining wisdom
So, ang pinakamahalaga daw na igigay natin, sabi ng... Ang Proverbs, pagka binasa nyo, mapapasin nyo, ang familiar word na mababasket yan, wisdom. Idinitali dyan kung ano ang kahalagahan ng wisdom. Mababasa nyo dyan na ang wisdom ay siyang ginamit ng Diyos. Ano ang unang-unang... Ito. Alam nyo ba kung anong unang-unang nilikha ng Diyos? Di ba sa Biblia merong in the beginning God created the heaven and the earth? Alam nyo ba na may nauna pa pala sa heaven and earth? Ano? Yun ay yung word na wisdom. At sa Proverbs, mababasa nyo dyan, kung hindi ako nagkakamali, in Proverbs chapter 8, then yung wisdom of God, yun yung ginamit to create the heaven and the earth at lahat ng nandito. The wisdom of God. Kaya yung Proverbs ay binigyan ng diin. Sino ba ang talagang particular na writer ng Proverbs? Kasi minsan ng isang book, iba-iba ang writer Kaya gaya ng Psalms, marami ang writer ng Psalms. Ang Proverbs, ang pinaka-contributor dyan, ang pinakamalaking contributor si Solomon at saka yung Ecclesiastes. No, yung panaghoy, yun ay si King Solomon. At remember, kung si King Solomon is the most, o yung pinakasabihin na natin, during his time, siya yung pinakamatalinong hari. Ano? Wala daw hari na tumalino pa kay King Solomon o tatalino pa kay King Solomon during his time. Hindi ko lang alam sa panahon ngayon. Ano? Pagka pinag-aralan nyo yung kasi si King Solomon, even yung ano ng hangin, nababasa niya Pati yung huni ng mga ibon at saka yung sa mga hayop, he understand. So, magaling ano? Okay, number 1, tingnan natin. 5 lang naman to, bilisan natin. Sabi dito, the blessing of gaining wisdom include, number 1, ano yung kasama dito? Learning to fear the Lord and thereby being guarded from evil along life's path. So ano sabi ng Proverbs 5-8? Proverbs chapter 2, beginning verse 5-8. Then, command ito, you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Sabi doon, you will understand the fear of the Lord. Understand, unawain mo, intindihin mo, what is fear of the Lord? Sabi doon, and find knowledge of God. Ano yun? Ano sabi ng Proverbs? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Galing ano? For the Lord gives wisdom. Ibig sabihin, from the mouth of God come knowledge and understanding. Verse 7, maganda to. He holds success in His store for the upright. He is shield to those whose walk is blameless, for He guards the curse of the just and protect the way of His faithful one. Galing, ano? Minsan ng purpose, hindi mo naman kailangang ipaliwanag Maliwanag, naiintindihan na natin. Amen? Minsan kasi yung maliwanag na bagay, kapag pinaliwanag mo, lumalabo pa Diba? Kaya mas maganda, mag-stay na lang tayo doon sa liwanag. Basa natin. Understand naman, di ba? Pinapaliwanag naman niya yung sarili niya No. Ano raw yung word na ginamit? Dito, learning to fear the Lord and thereby being guarded from evil along life's path. Fear of the Lord. Yun pala yung mag-guard sa atin.
para hindi tayo, sabi doon, mula doon sa mga evil things and evil people and evil paths, yung mga daraanan nating hindi maganda, ang sikreto pa ron ay fear of the Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Ito lagi kong binabanggit. For sure, alam nyo na to. What is the fear of the Lord? Simple lang yun. Ano? Ang ibig lamang sabihin ng fear of the Lord ay respect. Reverend. Yun lang, di ba? Reverend. Ibig sabihin yung respect mo sa Panginoon, yung reverend mo, yung paggalang mo sa Diyos, sa Kanyang salita, that is a fear of the Lord. Kasi yung iba nagkakamali pag sinabing, kasi may nang nagtuturo, there is no fear in the Lord. Di ba? Sa Proverbs, binibigyan din yung fear of the Lord. Pero meron nagsasabi, there is no fear in the Lord. So ang ibig lang pong sabihin dyan sa Proverbs, yung fear of the Lord is a reverend. Ano? Reverend. Para din sa magulang yan, para sa tatay at nanay. When we fear our parents, ibig sabihin, meron tayong respeto at paggalang sa ating mga magulang. At dahil meron tayong respeto at paggalang sa ating mga magulang, hindi natin ginagawa yung anumang mga bagay na makasasakit sa kanila at makasasama sa kanila at sa atin. Kasi we respect them. Amen ba? Tama ba? O, kita nyo, ganito. Ito ulitin ko. Sino yung nagmamahal sa sarili? Taas ang kamay. Okay, may, yeah. Yes. Dapat mahalin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, sino pang gusto mong magmahal sa iyo? Bakit? Ito ganito. Second question. Sino ang mahal niya ang kanyang nanay, tatay, mga kapatid? Yung family niya. Taas ang kamay. Okay, ganito. Ito Ito, magpakatotoo tayo dito. Alam niyo kung bakit? If you love your loved ones, if you love your parents, your brother, yung pong pamilya mo na, mahal mo. Ito, kung mahal mo sila, iingatan mo ang sarili mo. Amen? Hindi ka kakain ng bawal. Tama? Kasi ang pag-iingat sa sarili, pag-iingat sa kinakain, pag-iingat sa ginagawa. Bakit? Uy, kung mahal mo kapwa mo, kung mahal mo kapatid mo at tatay at nanay mo, bakit? Ingatan mo sarili mo kasi pag nagkasakit ka, sila ang mapupurwisyo. Tama ba? Hello? Ano nagiging problema natin? Kasi minsan yung nagiging selfish tayo eh. Kasi marasarap kumain, di ba? Okay lang magpuyat, Okay lang gawin yung hindi. Pero no, mga kapatid, pag nagkasakit tayo, dama yung mahal natin sa buhay. Pati yung tinatago ng tatay at nanay. Ano, di ba? Ano sabi ng, ito maganda ito. Medyo practical tayo ng konti kasi natin. Gusto ko bang, parang nag-aaral tayo. Tingnan nyo. Anong sabi ng GMA 7? Sa GMA 7 sa news. Masakit to eh. Parang na-hurt ako ng konti. Sabi ng GMA 7 sa news, 80% ng senior citizen wala raw preparation sa kanyang pagtanda. Walang investment. Walang investment. Ako sabi ko, damay ata ako doon . Bagay ako, 59 years old lang ako and 18 months. Hindi pa ako senior. 59 years old and 18 months lang ako. Diba? Tama, diba? Ikaw, ilang taon ko na ako? 59. No. Sabi nila ganito. Malungkot yun. Alam niyo kung bakit? Senior, ito. If we love ourselves, we will prepare our future. Tama? Medyo late na ng konti sa mga senior, sorry. Alam niyo kung bakit? Kung wala kang preparation sa sarili mo, magiging pabigat ka sa pamilya mo. No? Tama? Masakit na katotohanan, tama ba? We have to prepare yung ating pagtanda. Dapat pagandaan mo.
Sabi nga doon sa nung isang investor, pag daw ang isang tao nag-iipon sa sarili niya, at least 3,000 a month, pag 20 years meron kang 3 million. Sabi ko medyo mabigat. Gawin ko na lang 1,000 sa isang buwan. Magaan-gaan. Then invest ko. At least after 20 years may 1 million ako. Tama? Pag naghulog ako ng SS, ang average dog kasi ngayon, ang average kasi may sa SS, nagpipension sa SS, 5,000, more or less. Average. Kasi may tumatanggap ng 3,000, may 4,000, merong more than 15,000, 20,000 sa SS. Ang GSIS, ang average, 18,500 plus. Laki ng diferensya, no? Maganda talaga magtrabaho sa gobyerno. 18,500. Minimum yun, ha? Yung sa isang government employee. Lalo na kung matagal ka nang tatrabaho. Pag ikaw ay teacher, yan, malalaki lalo yung mga kagaya ni Teacher Leonie, mga master teacher, malalaki yan. Yung mga teacher 3 yan, malalaki yan no? No, di ba? Ito, ibig sabihin, pag nagtrabaho ka sa government, umabot ka ng more than 30 years, malalaki yung pension niya. Parang ang buhay niyan, hayahay. Parang pwede na silang, nakalagay lang sila doon sa tinatawag na, yung tomba-tomba, sa may bintana at kumakanta ng every 3 o'clock in afternoon, I read your letter. Ahay, di ba? Pero pag hindi mo pinipare, ay nako. Sabi, anong connection nun sa Word of God? Yes. Wisdom, knowledge, and understanding. Bakit? Sometimes, bakit ba tayo nagkakaroon ng kapahamakan? Because of ignorance. Hello? Kaya tinuturo kahit church to Nagtitraining tayo, nag-aaral tayo, kaya minsan yung practical na bagay binabanggit natin. Kaya nga, ito yung mga young people, we should prepare your future. Yung may mga pagkakataon pa, pero doon sa mga wala ng pagkakataon, kagaya ko, wala, senior na nakikiusap kami na sana naman huwag nyo kami dalhin sa home for the aged. Ang bigat Yes. Di ba, Ate Au? Pag malaking pension mo, yung mga anak mo mag-aagawa sa pag-aalaga sa'yo. Mag-aaway yan. Pag hindi mo, sa akin na yan, sabi Pero pag walang pension yan, sa iyo na kasi. Doon ka na kasi, di ba? Prepare. Kasi nga, sometimes, nakakalimutan natin yung preparation sa future natin. Kasi ang mga magulang, umiikot ang mundo at daigdig niya sa kanyang anak. Pag-aaral, kakainin na lang, iluluwa pa para mapag-aral sila. Hindi po masama yon. That is our duties and responsibility to give them future, to give them yung education nila. But don't forget yourselves. Kahit anong mangyari, huwag mong kalilimutan yung sarili mo. Kasi pag ang mga anak natin may kanya-kanyang pamilya, yun ang priority nila. Amen? And prepare para sa future mo. Hello? Lalo na yung may mga pagkakataon pa. Okay pa, we have to care, love our children, but prepare your future for yourselves. Amen? Next. Bilisan natin ng konti. Okay, next. Sabi ng Biblia, having the ability to discern good from evil, thereby avoiding the tragedies of sin. Yan. Ability to discern good from evil. Wow, grabe, no? Sabi ng Proverbs, sabi 11, discretion will protect you and understanding will guard you. Verse 12, wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse. Yung word na perverse, ang ibig sabihin niyan, arrogant o rebellious. Sabi nga, kailangan daw maging maingat tayo. Yung mga arrogant and rebellious. Doon naman sa word na ginamit na discretion, it means decision and will. Sabi niyan, discretion will protect you. Note, ito. Be careful.
Ito lagi ko rin binabanggit. Your decision is your future. Your decision is your life. Pag nagkaroon ka ng magandang decision, then may maganda kang future. Pero pag nagkamali ka ng tinatawag na discretion, yung will, yung decision mo, you will ruin your future. Eh wala naman sigurong gusto na i-ruin yung future nila. Then we have to be careful sa decision. Sabi ni Pastor Ed Lapis, ang isa raw, pinaka-worst na mangyayari sa isang kabataan kapag nag-asawa ka ng tamad. Naku, ang hirap daw. Narinig ko lang yun doon kay Pastor Ed Lapis. Mabuti pa ang isang taong walang pinag-aralan, pero may kahihiyan. Kaysa isang taong may pinag-aralan, pero tamad. Tama ba? Kaya mga kabataan, pagpipili kayo na magiging asawa, please, yung inyong desisyon, yung piliin yung mabuti. Kung kanino ninyo ipagkakaloob ang matamis niyong oo. At sa mga lalaki, piliin yung mabuti kung kanino sasabing, I love you 3 times a day. Yes. Bakit? Whatever decision you made, that is your future. Amen ba? Kasi nga, your decision will change your life. Pwedeng mag-ruin, pwedeng maging maganda. Amen? Hello? Tama ba? Okay na yung hindi ka anong masarap sa mata. Medyo, wag nang gaano masarap sa mata, pero masarap sa dibdib. Di ba okay na yon? Kaysa masarap sa mata, ang sakit naman sa dibdib. Di ba? Mas maganda kung both, okay yun. Mas okay yun, bogi na, maganda pa, mabait pa, at masipag pa. Di ba? Okay yun. Ang tawag doon ay extra favor. Maraming bonus yun, no? Extra favor. Yes. Nung araw ako, simple lang ang gusto kong maging asawa eh. Simple lang. Yung kaya akong buhayin. Parang simple lang yun, Last time, I think last Wednesday, Friday, birthday nung supervisor natin. So nagkaroon kami ng lunch together. Nag-organize yung staff, si Ate Gerly, nag-organize sila ng lunch. Mga superintendents, wives, staffs, and coordinators sa district. Katabi ko yung mga superintendent. May pinag-usapan kami. Ang isa sa napag-usapan namin naging topic, bakit daw ngayon maraming kabataan tumatandang dalaga at binata? Nung araw sa church natin, nung dumating ako way back 25 years ago, ang naging problema ko ay high school pa nagbubuntis na. Alala niyo yun? Di ba, Ate Belen? Alala niyo yun? Yun ang naging problema ko. Di ba pinag-pray natin yun? Pinag-pray over natin yun eh. Di ba? Tandaan niyo yun? Sumobra yung prayer natin. Ngayon, nagsisitanda, ayaw magsipag-asawa. Sabi nila, bakit? No, ito ganito. Ito, binanggit ko na rin. Kasi nga, dahil daw doon sa Proverbs. Una, pag high school, pag nakakita ng cute, wow, cute! Di ba? Tama, no? Cute! Okay na. Pero pag nakatapos yan ng college at nag-aaral na, college at nagtatrabaho na, pag career woman niya, naging priority na nila yung career, at pag may nanligaw o nililigawan, cute naman. Kaya lang, kaya akong buhayin ito. Ano pa? Ang kabataan ngayon, alam niyo kung saan nahihilig? Travel. Vacation. Di ba? Tama ba, Ate Jane?
Di ba? Oy, punta kami ng Boracay, punta kami ng Cebu. Hello? Punta kami ng ganito. Yung iba nga, punta pa na Singapore. Uy, mas mura pumunta na Singapore. At saka ng ibang bansa kumpara sa pumunta ng Boracay. Hello? Minsan mas mura ang mag-abroad kaysa sa yung local travel. Subukan mo pumunta kayo ng Batanes, ang mahal. Palawan, di ba? Pero imagine mo, kami nga ni Celia, at least nabigyan kami ng opportunity na makapunta ng dalawang bansa. 35,000 lang ginastos namin back and forth, kasama na hotel, kasama pagkain, pati plane. Tapos pumunta kami ng Malaysia, 50 cents lang ang pamasahe ko, nagkape lang kami. As in 50 cents. Nagkape lang. Pagkakape namin, bumalik na uli kami. Diba, sarap? Bakit sabi, Pastor, bakit naman ganun? Kasi ang layo ng Singapore to Malaysia, parang rotonda at bagong ilog lang. Tumawid ka lang ng tulay, sumakay ka ng eroplano, dumaan ka sa immigration, pagdating ng bagong ilog, bumaba ka, nagkape ka, sumakay ka uli ng bus, dumaan ka uli immigration, balikan na Singapore. O ganun lang. Ay, subukan nyo. Mga kabataan. Total, ayaw nyo naman magsipag-asawa, subukan nyo. Able lang kayo. No. Ako, sinasabi ko sa mga bata, sinasabi ko nga kina Shane, abroad, hanggat may opportunity. Pero huwag nyo naman kalimutang mag-asawa. Malungkot maging single forever. Hello? Di ba, no? Maawa naman kayo sa amin. Bigyan nyo naman kami ng apo. Ito kayo, boy? Ipin mo? 59 years old na ako in 18 months. Wala pa akong natatanaw na future para sa apo ko. Wala pa akong matanaw na future eh. Wala rito yung mga anak ko. Hello? Wala tuloy akong katabi sa kapagtulog kundi yung dalawang aso. No. Galing sabi ng Proverbs. Tuwan-tuwa po ako nung binabasa ko. Sabi ko kasi nga discretion. Sabi ng word, discretion will protect you and understanding will guard you. Wow. Galing Sabi ng Proverbs. Having the ability to discern good from evil. Number 3. Yan. Desiring to avoid evil people and associating with those who are good and righteous. Note. Maganda to. Ano sabi ng Proverbs? Mula po ito sa verse 12 to 15 and verse 20. Sabi diyan, wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse, who have left the straight paths to walk in the dark ways, who delight in doing wrong and rejoice in the perverseness of evil, whose paths are crooked and who are devious in their ways. Verse 20, thus you will walk in the ways of the good and keep to the paths of the righteous. So ano sabi yan? Desiring to avoid evil people. No. Ito lang pakiusap ko sa inyo. Iwasan nyo makisama doon sa mga taong negatibo. Hello? Alam niyo yung ibig sabihin, negatibo. Pag nakakita kayo o nagkaroon kayo ng taong kaibigan, wala kayong naririnig kundi ang hirap ng buhay. Tapos laging sinisisi ang gobyerno dahil sa hirap ng buhay, pero wala nang namang ginagawa kundi magtongit at mag-inuman at magbingo. Avoid them. Uutangan lang kayo nila. Bakit? No. Sabi, yung mga evil people, ibig sabihin, yung mga, alam mong mga tao na hindi ka madadala sa kabutihan. Masarap sumama doon sa mga taong marami kang matututunan. Di ba? Masarap sumama doon sa mga tao na mai-encourage ka at hindi ka madi-discourage. Ano? Kaya nga sikapin natin na tayo ay maging kagaanan, biyaya at pagpapala sa mga tao na kakasama natin kaysa sa maging pabigat ka.
Di ba? Iwasan niyo yung mga taong pabigat. Doon ka sa mga taong, ako, gustong sumama doon sa mga taong may natututunan ako. At yung nagkakapagbigay sa akin ng encouragement, yung nakakapagpalakas. Di ba? Yun, ako gusto kong sumama sa ganon. Pero yung mga negatibo, meron ba kayong kilalang ganon? Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Hopefully, walang ganyan sa Life in Christ Church. Ano? Meron tayong gagawin next week para malaman natin kung lahat ng taga-Life in Christ born again. Oo. May binanggit na ako kay Sharon kanina. Oo. Maglalagay siya ng honesty store. May biskwit, may pagkain. Pay your own. Pero walang maniningil. Pag naubos yun at may nagbayad, praise the Lord. Pero pag walang nagbayad, tandaan mo lang may CCTV tayo. Pero lang. Ay, may CCTV tayo dyan. Ano? Diba? Hello. May ito, ano? Gawin natin? Sige, ha? So, avoid yung mga negative people. Sabi nga, i-avoid raw natin yung makisama doon sa mga taong unrighteous. Mahirap i-detalye yung mga unrighteous. Alam, minsan pagka nagtuturo tayo, ang nagiging disadvantage kasi, nagiging judgmental tayo eh. No? Paano naman tayo maging judgmental? Basta avoid nyo, alam nyo naman yung evil people eh. Basta ang lagi ko lang sinasabi, makisama kayo, piliin nyo yung makakasama ninyo, yung taong nagiging kagaanan sa inyo, nagpapalakas sa inyo, di ba? Nakakapagbigay ng encouragement, positibo yung dating, at higit sa lahat yung mga taong may matututunan kayo. Iwasan nyo yung mga walang naman kayo matututunan doon. Mabigat lang, ano? So, yan. So, yan, sabi ng Proverbs yan, ang beginning verse, yung binanggit natin sa 12 to 15, saka 20. Okay, number 4. Abstaining from sin and sexual immorality. Yan. Proverbs 16 to 19, sabi doon, wisdom will save you also from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words, who has left the partner of her youth and ignored the covenant she made before God. Surely her house leads down to death, and her paths to the spirits of dead. None who go to her return or attain the paths of life. Alam mo, ang Biblia minsan, medyo bias ng kaunti. Pero pag naintindihan mo, hindi bias. Bakit? Tingnan nyo. Sabi doon, keep away from the adulterous woman. Puro woman, ano? Wala naman. May nabasa ba kayo sa Biblia na layuan nyo yung mga adulterous na lalaki? Wala, no? Alam nyo kung bakit? Una, nahulog ang tao sa kasalanan dahil sa babae. Ang unang ginamit, babae. Yes, iba. Pero, ito ang kahinaan. Kasi, ang kahinaan talaga ng lalaki, babae. Sa bawat success ng lalaki, tingnan mo, there is a woman behind. Amen? At sa bawat failures ng lalaki, there is other woman behind. Tama ba? Hello? Kaya sa Biblia, yes, tama ba? Bakit? Tingnan nyo. Yung cellphone na yan, ang daming nasirang pamilya dyan. Tama? Ano? Pagmasdan nyo, pag cellphone, dala pati sa paliligo, dala. Pag natulog, nasa ilalim ng unan. O, di ba? Hello? Sabi ng Biblia, ang adulterous. Ito, meron ganito yan eh. Bakit to pag ganito?
Tandaan po natin, ang dyablo, nanunukso sa atin yan. At ang laging tinitira ng dyablo kung ano yung iyong kahinaan. Hello? Okay. Hindi lang naman po lalaki ang nangangaliwa. May mga babae din. Pero katandaan po natin, kaya lang mas marami talaga ang lalaki. Ano? Mas prone sa tukso ang lalaki. Diba? Pero may sikreto naman pala doon eh. Alam niyo may sikreto pala para ang lalaki hindi matutukso. Meron. Una, ito sa aking pag-aaral, sa mga trainings na tinatinan ko, may sikreto. Una sikreto, siyempre ang Panginoon. Ako, I always pray nung buhay pa ang misis ko. Every day I pray. Lagi ko sinasabi, Lord, help me to love my wife more than yesterday. Kailangan mahal mo ang asawa mo bukas higit sa pagmamahal mo ngayon. Di ba? Ako, wala na kasi ang asawa ko. Pero I pray. Yun ang prayer ko talaga. Kasi nga, anytime, pwede kang magkasala. Pangalawang hakbang na ginawa ko para hindi ako magkamali, I try my best na kung nasaan ako, kasama ko ang asawa ko. Yung aming, kasama kaming lagi. Kung kaya ko rin lang siyang isama, sinasama ko siya, at sa mga pupuntahan niya na pwede akong sumasama ako. Kapag may pinupuntahan siya, ako naghahatid, ako sumusundo. Yes. So, naiwasan. Tama yun? Tama ba? Yun yung mga parang practical. At sa mga babae naman, sikapin nyo na maging maganda kayong lagi at mabango sa asawa nyo. Totoo yun. Bakit kasi ganito eh? Ewan ko, parang ganito. Nung pinakasalan ka, 24, 36, 24 ka eh. Bakit ngayon 46, 56, ano nga na ngayon eh? Paano yun? 46, 36, 46, di ba na ngayon? No, nakukuha nyo? No, isang bahagi lang. Pero ano lang ang ko? Keep attractive. Anong ibig sabihin? Pag attractive ka, ano yan? General. Note. General, hindi lang physical. Ganito. May kilala ba kayong tao, lalaki, ayaw niyang kumain sa labas o any fast food, pagkakain siya sa hapunan, nagmamadali siya hanggat maaari, pati sa tanghalian, ayaw niyang kumain sa labas. Bakit? Kasi mas masarap ang luto ng asawa ng misis niya kaysa doon sa kakainin niya sa labas. Pag pumasok siya sa trabaho, sa tanghali, may baon siya kasi masarap magluto ang misis niya. Ako may nakita akong gano'n. Sabi niya, kain tayo. Hindi, wag na. Bakit? Okay lang ako, kaya ko. Bakit? Mas masarap ang luto ng misis ko kaysa dyan. Mas masarap magluto ang misis ko Ako may talaga, sabi ko, parang naging curious tuloy ako na, bisan nga, imbitahan mo kami sa inyo, matikman naman yung masarap na niluto talaga ng misis. Kasi yun yung ano niya tingnan nyo, di ba? Kasi naman yung mga babae sorry nung pagkain natin, bumili ka na lang dyan sa kanto. Di ba? Anong almusal natin? Bumili ka na lang ng sampurado. Hello, di ba? Ako niya. Pag-uwi mo, anong tanghalian natin? Okay lang, bumili na ako. Di ba? Dapat yung karihan ng pinakasalan mo. Ako niya. Hindi problema yung sabihin mo. Ito, ayaw kong marinig doon sa isang babae, hindi kasi ako marunong magluto. Naku, ang dami ng eskwelahan ngayon. Open na open ang Google University. Di ba? Pag-open ka lang, magtututo ka ng magluto ngayon. No, nakuha niya? Please. Saan nag-spark? Wag ko kayo magalala, baka Holy Spirit yun. Pag naglihab na yan, ibig sabihin yan, kuryente talaga yan. Sige. Okay, next. No, nakuha niyo ibig sabihin? Kasi nga sabi dito, maganda kasi ito Yung
tinatawag na abstaining from sin. Kasi ganito, kung gusto, may gagawin ka talaga para umiwas ka sa kasalanan. Marami kang hakbang na gagawin. Pero yung mga lalaki at saka yung mga asawa dapat magtulungan. Tinutulungan ng nanay at tatay ang kanilang mga anak para makaiwas sa kasalanan. Amen? Kaya nga busog sila sa mga pangaral sa gabay natin. Tama? Tingnan nyo. Nung araw, medyo mahigpit ako ng konti sa mag-boyfriend eh. Yung mga nagpapaligaw kaagad. Meron nga akong, may mga ako kabataan na pagka nabalita ako may maagang mag-boyfriend, gusto kong i-break. Ako nakikipag-break eh. Pero ngayon napansin ninyo, hindi na. Hindi na. Di ba? May tinitingnan ako eh. Absent ata. One time, nag-usap kami noon, natutunan ko yun eh. Hanggang sa one time, nag-usap kami nung asawa ko dati, nung malakas pa. Kaya siya naglagay ng RUR eh. O diba yung mga miyembro ng RUR, wala na ngayon eh. Sayang eh. Wala na magpatuloy ng RUR. Bakit? Kasi instead na papagalitan mo sila, gabayan mo sila. Tama ba? Instead na pagagalitan mo sila, turuan mo sila, gabayan mo sila. Kasi the more na pinagbabawalan mo sila, the more na nagwawala sila. Hello? Gabayan mo sila. Turuan mo, anak, ito lang. Gabay lang. Open ka. Kasi kapag tinakot mo yan, hindi na mag-o-open yan sa'yo. At kapag hindi nag-open yan sa'yo, delikado. Pero kapag gabay lang, tinuturuan mo, open ka sa kanila, lahat magkukwento yan. Pinupuntahan nila, kinakain nila, ginagawa nila, pikukwento sa'yo. Open eh. Pero higpitan mo, wala. Tama ba? Tama? Kasi iba ang galaw ng mga kabataan ngayon eh. Hello? Mga ano yan eh, mga Generation X na ba kayo o ano? See? Oh. Ako movers ako eh. Yes. Iba ang galaw ng mga Generation C ngayon. Oh, kasi yung iba millennial. Sino millennial dito? Ako centennial eh. Centennial na tayo ha, mga senior. No, nakuha nyo? At maintindihan mo sila pag tiningnan mo kung ano yung personality nila, yung galaw nila. Hindi mo sila kayang i-handle unless alam mo. Kung hindi, gera kayo sa bahay. Kaya maraming mga magnanay at magtatay ang magkakaaway sa bahay. Totoo nyo. Bakit kasi yung mga nanay kasi, ang kaisipan nila yung 50 years ago. Ay ako, yung tatay ko, yung nanay ko, ganito kami. Di ba? Ang sasabihin ng anak mo, noon yun, kayo yun, di kami. Tama? Huwag mong ikukumpara ang anak mo sa'yo. Huwag niyong gagawin yan. At huwag mong babanggitin yung panahon nyo, iba ang panahon ngayon. Wala pang computer noon. Wala pang cellphone noon. Tama ba? Noong araw ang ating paboritong merienda, pag hindi champurado, yung mga maruya, paboritong saging. Di ba? Ngayon, pizza. Hamburger. Tama ba? Hello? Iba na yun. Gaining, sabi nga doon, para matutulungan natin. Ako, binabanggit ko lang po ito. Kasi nung tinitingnan ko po itong Proverbs, sabi ko nga, iba yung wisdom kasi, ito, nag-i-evolve ang wisdom, tama? Nag-i-evolve yung knowledge, tama? Kasi yung karunungan, nag-i-evolve. Nagkakaroon ng computer, mas lalo pang nag-i-improve. Tingnan nyo yung cellphone. Kahit sa cellphone, sabi ko nga one time ako nga po yung mga bagong sasakyan ngayon na automatic, hindi ko kayang i-drive. Kaya ko mag-drive ng automatic. Pero yung mga bago ngayon, hindi ko kaya. Bakit? Kasi hindi ko alam po ano pipindutin ko, puro push button. Diba? Sabi ko nga sa inyo nung araw, tingnan nyo, 5 years ago, magsi 6 years ago, bagong-bago yung sasakyan ni Kuya Tom, iniwan sa akin 2 weeks. Bago pa yon, imagine mo 6 years ago pa yon.
Sabi niya, Pastor, iwan ko sa iyo yung sasakyan ko kasi meron akong bisita. Kayo na lang po ang sumundo. Pupunta po, kung saan siya pupunta ay pakihatid nyo. Kung pupunta ng hospital, pakihatid nyo tapos sunduin nyo. So, di iniwan. 2 weeks, tuwan-tuwa naman ako. Brand new yung kotse. Yung kanyang M-Moves. Paglapit ko, nagbubukas yung pinto. Palapit pa lang ako, nagbubukas na yung pinto. Ang galing, ano? Pagbukas ko ng pintong ganyan, pipindutin mo lang, nag-i-start. Ito ngayon ang problema. Naka-close ngayon yung kanyang side mirror. Tawag ako, Boyet, paano ko pipindutin tong side mirror? Pagpindot ko, ay, yung hood ang umangat. Pagpindot ko ulit, yung back door, ay, hindi ko alam. O, sabi ko, ang hirap pala ng push button. Ay, ngayon, much more ngayon. Yung knowledge, keyboard pag hindi mo alam, kaya doon na lang ako sa 20 years ago na sasakyan, alam kong i-drive na manual, wala akong problema. Subukan nyo, sino yung may mga bago sasakyan ngayon na talagang mga automatic? Try nyo. Yung kay Bobby na kotse, medyo maganda yan. Subukan nyo. Kaya nga minsan, pag si Bobby nagdadrive at nandun ako sa harapan, tinitingnan ko yung mga ginagalaw niya eh. Tinitingnan tindak ko yung mga pinipindot niya eh. Ano? Dahil subukan nyo lang. Sabi ko, ganun talaga, iba. Iba yung understanding ko ngayon kumpara sa kabataan ngayon. At aminin man natin hindi, mas magagaling ang kabataan ngayon kaysa mga nanay, tatay, na matatanda ng yung mga centennial na kagaya ko. So, last na tayo, last. Okay, note. Ito yung isa sa pinakamaganda sa Proverbs. Gaining God's promise. Ibig sabihin blessing. Ito yung favor of God. Find favor and provision from God. Wow. Sabi ito, gaining God's promise. O mga promises. Ibig sabihin blessings na to. Yung favor. Find favor and provision from God. Verse 21, for the upright will live in the land, and the blameless will remain in it, but the wicked will be cut off from the land, and the unfaithful will be torn from it. Wow. Find favor and provision from the Lord, from God. Gaining promise. Paano? Ang blessing, ang Diyos hindi nagpapaulan ng pera. Delikado. Pag nagpaulan siya, tapos yung 20 pesos na coin, delikado. Diba? Hello? We pray, nagpipray tayo ng blessing. Pero ang blessing, hindi basta pinupulot eh. Tama? Kaya ang tawag dyan, diskarte sa buhay. Alam mo, ganito ulit. Ito maganda eh. Meron ako isang narinig na maganda. Sa pagiging magulang daw, pagiging tatay, pagiging nanay, importante may alam ka. Alam mo, may wisdom, may knowledge, may understanding ka. Importante yon. Pero ang pinakamahalaga dito, ay hindi kung ano yung kaya mong, ang pinakamahalaga daw sa isang magulang ay hindi kung ano yung alam mo. Mahalaga yung knowledge, understanding. Pero ang pinakamahalaga sa isang tatay at sa isang nanay ay hindi kung ano yung alam mo. Anong pinakamahalaga? Kung ano yung kaya mong ibigay. Amen ba? Hello? Sa ating Diyos, mahalaga ang may dunong dahil sabi ng Proverbs, pero hindi ang pinakamahalaga ay hindi kung ano yung alam mo dahil galing sa Diyos yan. Ang pinakamahalaga ano yung kaya mong ibigay sa Diyos. Amen? Kung ang isang magulang, mahalaga kung ano yung kaya nating ibigay sa ating mga anak, sa ating pamilya, bilang mga anak ng Diyos, ano ang kaya nating ibigay sa ating Panginoon? Hello? Ano ba yung pwede nating ibigay?
Sabi ng Psalms, yung binanggit ko kanina, ito, magagawa lang po natin ito, 3 bagay ang sabi ni David. Psalms 25 verse 4 and 5. Una, sa prayer ito ni King David. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. And my hope is in you all day long. Ano yun yan? 3 lang. Una, yung word na ginamit ni King David, show me. Lord, pakita mo sa akin. Show me, Lord, your way. Pangalawa, ano sabi ni King David? Lord, teach me your path. Turo mo po sa akin. And pangatlo, guide me. Di ba? Akayin mo ko, Panginoon. Gabayan mo ako, sabi doon, because for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. 3 yung sikreto riyan ni King David. He pray, anong una? Lord, ipakita mo. Tayo rin. Di ba ganun tayo? Lord, unless ipakita mo, anong gagawin ko? Then sunod ay, kaya sabi niyan, Lord, show me your way. Yan din yung prayer ni Moses sa Exodus chapter 33. Ang sabi ni Moses doon, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, wag na lang. Hindi na kami alis. Kaya sabi niya doon, Lord, show me your glory. Nalala niya yun? Sa Exodus. Sabi ng Panginoon kay Moses, o sige, tatalikod ako. Hindi mo pwede makita ang mukha ko, mamamatay ka eh. Tatalikod mo ako, makikita mo yung likod ko, pero hindi mo makikita ang mukha ko. Show me. Then, ano sabi diyan? Then second prayer, teach me. Unless the Holy Spirit teach us what to do. Kung anong gagawin natin, hindi natin alam. Number 3, ano sabi niya? Guide me. Galing ng prayer, no? Ni King David. No. Pag pinag-isip-isipin mo, ang ating mga anak, ganyan din. Anong magiging gabay? Di ba tayo mga magulang? Kailangan nating ipakita sa ating mga anak kung ano yung daan na lalakaran nila. Hello? At, ang sabi doon, tuturuan natin sila, gagabayan natin sila. Tayong mga magulang, tinuruan ng Biblia ng Panginoon, gabayan natin ang ating mga anak. Hindi natin sila gagawing robot. Gabay tayo. You know? Ituturo natin yung daan na dapat nilang lakaran. Ituturo natin yung landas, yung mga ginagawa nila. Ibibigay natin, pakikita natin sa kanila, ano yung magiging advantage, disadvantage pag ginawa mo ito. Hello? Nakukuha natin? Di ba? Okay tayo. Minsan nagtanong ako, bakit maraming estudyante nag-aaral ng college, pero pag tapos nila ng college, iba ang kanilang profesyon? Kapansin niyo yun? Maraming kumuha ng teacher, pero police. May mga nursing, pero police. O yung iba naman, nagtuturo, kahit hindi sila teacher. O iba-ibang profession. Bakit? Saan nagkamali? Dahil minsan, ito ang sinasabi natin, anak, anong gusto mo? O di ba tama tayo? No? Kasi hindi tayo napipilit. Pero minsan, nakalimutan natin, ang tinanong natin, anak, anong gusto mo? Pero nakalimutan natin, igabayan sila, anak, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba paglaki mo? Gusto mo bang magturo? Bawa, kukuha ka anak ng pagtuturo o pagkatapos mo, talagang hilig mo ba ang magturo? Ano bang hilig mong gawin? Ano bang gusto mo? Gusto ko pong magpulis. Anak, wag teacher ang kunin mo, kumuha ka ng criminology. O kaya kumuha ka kaya doon sa PNPA o kaya mag-PMA ka. Di ba? Pag sinabi mong, magkukuha ka ng nursing. Bakit, anak? Gusto mo bang sa ospital magtrabaho? Gusto mo ba nag-i-injection? Hindi. Gusto ko pong magturo. Huwag nursing ang kunin mo. Teacher ang kuhanin mo. Bakit?
Kasi nga nakakalimutan ng natin gabayan. At yun ang sabi ni King David, Lord, please, teach me. Teach me. Sabi doon, show me your way. Pakita mo po muna sa akin. Actually, pag tinignan mo dyan, yung ibang word na ginamit dyan, yung glory na Panginoon. Lord, show me your glory. Your way, Lord. Your glory. Ano mo gusto kong makita? Pangalawa, your paths. Ano ba yung landas sa dadakdak mo? Magmula dito, ipakita mo hanggang sa kanyang pagtanda. Ito, step by step. Habang naglalakad ka, marami kang dadaanan. Maraming sabit, maraming obstacle na dadaanan. Kaya mahalaga yung tinatawag na gabay. Sabi diyan, guide me in your truth, Lord. Kasi maraming obstacle, gumabagabay tayo. Ganon din ang salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga sa atin yung nagpipray, mahalaga sa atin yung ating Word of God na binabasa kasi yun ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Ang Word of God is a light sa atin. Sabi, a light unto my path. Di ba? So, mahalaga yon. Mahalaga na may nagpipray. Minsan mahalaga ito. Even a Sunday celebration, importante sa atin. Kaya nga ang pangarap ko sa church natin dito, gusto ko yung church natin, pag dumating ka parang family lang, parang nasa bahay ka din. Ano? Yung hindi ka lang uupo, tatayo. Hindi, dapat kailangan masaya. Ano nyo? So yun, naintindihan ba natin yung Psalms? Yung Proverbs chapter 2 verse 1 to 22, makikita natin, yun yung command. But Psalms chapter 25, 4 and 5 is a prayer. At ito yung dapat naging panalangin natin. Amen? Let's pray. Pwede ba tayo magbulay-bulay sandali? Pwede ba tayong yumuko at manalangin? Lord, hallelujah. Lord, kagaya nga po ng iyong salita, binanggit mo, Panginoon, Lord, yung Proverbs, inutusan mo kami, O God, kung paano kami mag-gain ng wisdom, kung paano namin i-avoid yung mga negative people, Panginoon, kung paano namin iiwasan ang mga maraming obstacle. Alam po namin, Panginoon, sa aming pong paglalakbay, hindi po maiwasan yung mga obstacle sa buhay namin. Pinapasalamatan at pinupuri namin hindi lang po sa mga blessing. Pinapasalamat at pinupuri ka rin namin, Panginoon, sa lahat ng mga obstacles sa buhay namin. Salamat sa mga problema. Kung minsan kami nagkakaroon ng karamdaman, salamat. Sapagkat kung kami nagkakaroon ng karamdaman na patutunayan namin that God is our healer. Sa pangangailangan na patutunayan namin that you are provider, Panginoon. Sa mga obstacle ng buhay, napapatunayan po namin kung paano mo kami minamahal at inaalagaan, O God. Salamat po. Kagaya, Panginoon, ng Psalms, please, Lord, show us, Lord, your way. Ipakita niyo po sa amin your glory, your presence, Panginoon, gusto po naming maramdaman. And teach us, Lord, your path. Yung daan mo, yung gusto mo, hindi po yung gusto namin. Gusto po naming marinig kung ano yung dapat naming marinig at hindi kung ano lang yung gusto naming marinig. Hallelujah. At sa bawat araw, Panginoon, ang aming buhay, huwag mo pong kalimutang hawakan ang aming kamay at akayin niyo po kami. Akayin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At kami rin po, tulungan mo rin po ang bawat isa sa amin na matuto rin po naming akayin at gabayan ang aming mga mahal sa buhay at ang marami pang mga tao. Kami pong mga magulang, Panginoon, kaming mga tatay at nanay, please, Lord, help us. We need, Lord, wisdom, knowledge, and understanding from you. Kung paano po namin ikikare ang aming mga anak, paano po namin sila kakausapin, paano namin po, Panginoon, sila gagabayan, kung paano namin sila tuturuan, please, Lord, tulungan niyo po kami. Kami po ang ginawa mong katiwala para sa aming mga anak. At buhay po, Panginoon, ang aming inaalagaan. Kaya napakahalaga po, Panginoon, ang iyong gabay. Sa bawat desisyon na gagawin namin, please, Lord,
Give us knowledge and understanding. Lord, sa bawat pagkakamali ng aming desisyon na gagawin namin, kung ito'y tama, buhay po namin ito. Tulungan niyo ugad kami sa lahat ng gabay na gagawin po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng habag mo, sa iyong favor, Panginoon. Thank you so much, O God, for the ability, Lord, na binibigay niyo sa amin for gaining wisdom. Maging sa aming kabuhayan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Salamat po, Panginoon, sa abilidad na binibigay niyo po sa amin. Salamat sa iyong pagpapala, sa iyong salita. Lord, ang lahat ng ito'y aming hinihingi sa matamis na pangalan ni Jesus at lahat na kapurihat kalwalatay ibinabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.